Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, madalas nating iniisip na ang mga desisyon at aksyon na ginagawa natin ay bunga ng ating sariling kagustuhan. Ngunit sa pananampalataya at paniniwala ng marami, may mga pagkakataon na unti-unti tayong naaapektuhan ng mga puwersang espiritual, lalo na ng mga masasamang nilalang gaya ng mga demonyo. Ang pinakadelikado rito ay ang hindi natin namamalayan na kinokontrol na pala tayo nito. Sa halip na bigla ang pagsanib o halatang pagpapakita ng kasamaan, kadalasan ay dahan-dahan at mapanlin lang ang paraan ng impluwensya. Kaya mahalagang maintindihan natin kung paano ito nangyayari at paano natin ito matutukoy. Paano malalaman kung kinokontrol na tayo ng demonyo? Narito ang mga palatandaan at ilang paliwanag. Una, pagbabago ng isip at damdamin. Karaniwang senyales ang unti-unting pagkawala ng kapayapaan sa isipan. Ang isang taong pinapasok o unti-unting kinokontrol ng demonyo ay madalas nakakaranas ng matinding kalungkutan, galit at kawalan ng pag-asa kahit wala namang sapat na dahilan. Ang positibong pananaw ay napapalitan ng malabis na pagdududa, inggit o galit sa kapwa. Ito'y paraan upang manghina ang ating loob at mas madaling mapasok ng masamang impluwensya. Pangalawa, paglayo sa pananampalataya at sa kabutihan. Isa sa pinakadelikadong palatandaan ay ang unti-unting pagkawala ng interes sa dasal, simbahan o anumang bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Sa halip, mas nagiging malapit ang tao sa mga bagay na makasalanan, gaya ng sugal, bisyo, immortalidad o mga gawain na sumisira ng dangal sa kapwa. Ang demonyo ay hindi laging nagtutulak na gumawa ng malalaking kasalanan agad. Kadalasan ay nagsisimula ito sa maliliit na bagay hanggang maging normal na sa atin ang paggawa ng mali. Pangatlo, pagdudulot ng labis na takot o pagkalito. Ang tao ay madalas makaramdam ng hindi maipaliwanag na takot, lalo na kapag nag-iisa. Maaari ring magkaroon ng kakaibang panaginip o bangungot na paulit-ulit, at kadalasan ay may temang madilim, nakakatakot o may kasamang boses na tila nag-uutos ng masama. Ang demonyo ay gumagamit ng takot at kalituhan para maging mahina ang ating kalooban at mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Ika-apat, pagbabago sa pagkatao. Ang datay mahinahon at mabait ay biglang nagiging marahas o walang pakialam sa damdamin ng iba. Ang dating masayahin ay nagiging bugnutin at palaging negatibo. Maaaring mawalan din ng malasakit sa pamilya at mahal sa buhay, sapagkat ang nais ng demonyo ay sirain ang mga ugnayan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang panglima, kakaibang atraksyon sa kadiliman. May mga taong biglang nagiging interesado sa mga bagay na okulto, mahika o mga ritual na hindi makadiyos. Ang pagnanasa sa kapangyarihan, yaman o kontrol ay nagiging mas matimbang kaysa kabutihan at pananampalataya. Dito madalas pumapasok ang mga tukso na iniaalok ng masamang espiritu na unti-unting kumakain sa kaluluwa ng tao. At ang pang-anim, pagkakaroon ng pisikal o
o emosyonal na epekto. Minsan, hindi lang espiritual, kundi pati pisikal ang epekto. Ang tao ay madalas manghina, mawala ng gana o makaramdam ng mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng doktor. Maaari ring magpakita ng sobrang lakas o kakaibang gawi, tulad ng pagsasalita ng mga salita na hindi natututunan kailanman, o pagkamuhi sa mga banal na bagay tulad ng krus, dasal o banal na tubig. Ang kontrol ng demonyo ay hindi laging halata at kadalasan ay dumarating ng paunti-unti. Kapag hindi tayo mapagbantay, baka mamamalayan na lang natin na tayo'y ginagabayan ng masama kaysa mabuti. Ngunit tatandaan, ang bawat isa ay may kakayahang lumaban. Nasa atin ang kalayaan at pananampalataya upang pumili kung kaninong tinig ang ating susundin. Sa huli, ang pinakamabisang pananggalang ay ang pagiging matatag, paniniwala, patuloy na paggawa ng kabutihan, at ang pagpapanatili ng liwanag ng Diyos sa ating mga buhay.